Magandang araw! Kumusta mga bata? Ako si Teacher Lai, ang iyong magiging guro ngayon sa Araling Panlipunan 2. Pag-aaralan natin ang tungkulin ng pamahalaan sa komunidad. Pagkatapos mong mapag-aralan ang aralin na ito, inaasahan na may paliliwanag mo ang mga tungkulin ng pamahalaan sa komunidad. Balikan muna natin ang ating nakaraang aralin. Basahin ang mga pangungusap. Isulat ang letra ng tamang sagot sa iyong kwaderno. Handa ka na ba? Una, ang pamamaraan ng isang pinuno na manguna sa isang organisasyon ay tinatawag na A. Paglilingkod, B. Pamahalaan, C. Pamamahala, D. Posisyon. Tama ka, letrang C. Ikalawa, ang pinakamataas na pinuno ng bansa ay ang A. Congressman, B. Mayor, C. Presidente, D. Senador. Tumpak ang presidente. Ikatlo, ang namumuno sa ating mga bayan at lungsod ay tinatawag na A. Gobernador, B. Kagawad, C. Kapitan, D. Mayor o Alkalde. Mahusay ka, D ang tamang sagot. Ikaapat, alin sa mga sumusunod ang serbisyong ibinibigay ng pamahalaang pambansa sa komunidad? A. Pagroronda ng mga tanod sa barangay, B. Mga daan, tulay at iba pang infrastruktura, C. Pagbibigay ng mga kapitan ng mga relief goods, D. Pagkakaroon ng mga medical mission sa komunidad. Napakahusay! Letrang B ang tamang sagot. Ikalima, siya ang pinakamataas na pinuno sa isang barangay. A. Gobernador, B. Kagawad, C. Kapitan, D. Sanggunian. Magaling ka! Letrang C. Simulan na natin ang ating bagong aralin. Suriin ng 4 na larawan upang mabuo ang hinahanap na salita. May nakikita tayong speaker, bahay hukuman, maso na ginagamit ng hukom, at ang hierarchy ng mga posisyon. Tumpak ka! Pamahalaan! Ano ang ibig sabihin ng pamahalaan? Sabay nating basahin. Ang pamahalaan ay isang organisasyon kung saan may kakayahang magpatupad ng mga batas sa pamamagitan ng kanyang mga halal na mga pinuno tulad ng presidente, gobernador, alkalde o mayor at mga kapitan ng barangay. Ito rin ay tumutugon sa mga pangangailangan ng kanyang mga nasasakupan. Mula sa mga kabuhayan ng mga tao, infrastruktura tulad ng mga daan at tulay, kaligtasan ng mga mamamayan, kalusugan, kalakalan, at iba pa, nangunguna ang pamahalaan sa pagbibigay ng serbisyo. Mahalaga ang pamahalaan sapagkat pinagsasama o pinagkakaisa nito ang lahat ng tao sa isang bansa, lalawigan, bayan o lungsod at sa mga komunidad. Kung walang pamahalaan, magkakaroon ng hindi pagkakaunawaan ang mga tao. Sinisiguro ng pamahalaan na lahat ng tao sa kanyang nasasakupan ay malayang nakagagalaw at naproproteksyonan ang kanilang buhay at ari-arian. Tungkulin din ng pamahalaan ang magbigay ng serbisyong panlipunan tulad ng edukasyon, kalusugan, infrastruktura at iba pa. Sa ating mga sariling komunidad, makikita natin ang tulong ng pamahalaan sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga serbisyo tulad ng edukasyon, kalusugan, seguridad at infrastruktura.
Mahalagang pamahalaan dahil kung wala ito, hindi natin makakamit o makukuha ang mga serbisyo publiko na nabanggit sa itaas. Ating igalang, sundin at mahalin ang ating pamahalaan at mga namumuno rito. Basahin natin ang maikling kwento. Pagkatapos nito ay sagutin ang mga katanungan. Tapat na serbisyo. Ang Barangay Lourdes ay isang maunlad at mapayapang komunidad na pinamumunuan ni Kapitan Kaloy. Nagkakaroon sila ng mga pagpupulong kung saan tinatalakay at binibigyan ng pangunahing pansin ang mga pangangailangan sa kanilang nasasakupan. Ipinatutupad ng kapitan ang mga programa ng pamahalaan tulad ng pagbibigay ng mga ayuda at sa mga nangangailangang pamilyang naapektuhan ng lockdown dahil sa pandemya dulot ng COVID-19. Hinigpitan din niya ang pagpapatrolya ng mga barangay tanod para sa kaligtasan ng kanyang nasasakupan. Nagsasagawa din siya ng mga programang pangkabuhayan para sa mga mahihirap na pamilya. Ang pondo ng barangay ay inilalaan sa wastong programa para sa kaayusan at kaunlaran ng kanilang komunidad. Ito naman ang kwento ng Ang Barangay Santo Cristo. Ito naman ang Barangay Santo Cristo na pinamumunuan ni Kapitan Berto. Madalas na napapasukan ng mga magnanakaw ang ilang mga bahay dito dahil hindi nagpapatrolya ang mga barangay tanod. Walang naghahakot ng basura at naglilinis sa kanilang komunidad. Kaya madumi at maraming nagkakasakit dito. Ang mga barangay health center ay kulang sa mga gamot at serbisyong pangkalusugan. Makikita rin dito na ang mga kalsada ay hindi rin maayos. May mga kanal na umaapaw ang tubig at mga basura. Maraming tao ang walang trabaho, kaya maraming mahirap sa komunidad. Sa paglaganap ng sakit na COVID-19, isa ang Barangay Santo Cristo sa may pinakamaraming tinamaan ng sakit. Masasabing hindi maunlad ang barangay na pinamumunuan ni Kapitan Berto. Dumako na tayo sa mga gawain. Unang gawain, sagutin ang mga tanong. Iliin sa loob ng kahon ang tamang sagot at isulat ito sa iyong kwaderno. Narito ang mga pagpipilian. A. Para may gumabay patungo sa maunlad na pamumuhay ng nasasakupang lugar. B. Kapitan Kaloy. C. Kapitan Berto. D. Si Kapitan Kaloy ay maayos na ginagampanan ang mga tungkulin ng pamahalaan. Si Kapitan Berto naman ay may kakulangan sa pagsasagawa ng kanyang mga tungkulin. Letter E. Libreng pampublikong edukasyon. F. Ang pamahalaan ang nagsasagawa ng mga batas at programa na ikauunlad ng nasasakupang lugar. Number 1. Bakit may pamahalaan sa isang bansa, lalawigan, lungsod at barangay? Tama ka! Para may gumabay patungo sa maunlad na pamumuhay ng nasasakupang lugar. Ikalawa, ano-ano ang kahalagahan ng pamahalaan? Correct ka dyan, letter F. Ikatlo, ilarawan kung paano pinamahalaan ang dalawang komunidad sa binasang kwento. Tumpak, letter D ang tamang sagot. Ikaapat,
Sino sa dalawang kapitan ang maayos ang pagtupad ng tungkulin ng pamahalaan? Check ka dyan, si Kapitan Kaloy. Ikalima, magbigay ng isang tungkulin ng pamahalaan na natatamasa mo ngayon. Tama! Letter E. Ikalawang gawain, iguhit ang bituin kung wasto ang sinasabi ng pangungusap at buwan naman kung hindi. Isulat ang sagot sa iyong kwaderno. Una, tungkulin ng pamahalaan na tumulong sa mga naapektuhan ng pandemya dulot ng COVID-19. Ano ang iyong sagot? Mahusay! Ikalawa, maaaring ipagpaliban ng pamahalaan ang pagbibigay ng tulong sa mga pamilyang nawalan ng trabaho dahil sa pandemya. Tama ang iyong sagot. Ikatlo, isa sa mga tungkulin ng pamahalaan ang seguridad ng mga tao para sa pag-iwas at pagpuksa sa COVID-19 virus. Tumpak ka! Ikaapat, isa sa mga tungkulin ng pamahalaan ay ang pagbibigay ng pangunahing pangangailangan ng mamamayan, lalo na sa panahon ng kalamidad. Magaling! Isa ito sa mga tungkulin ng pamahalaan. Ikalima, maaaring ipagpaliban ng isang pinuno ang pagsunod sa programa ng pamahalaan. Tama ka! Ikatlong gawain. Basahin ang pangungusap. Itambal ang larawang ipinapakita sa hanay A sa angkop na tungkulin ng pamahalaan na nasa hanay B. Ang mga pagpipilian sa hanay B ay A. Pangangalaga at pagpapanatili ng kalinisan ng komunidad. B. Pagbibigay proteksyon upang maging ligtas ang mga mamamayang nasasakupan. Letter C. Pagbibigay ng libre at dekalidad na edukasyon. Letter D. Pagbibigay ng serbisyong medikal at pangkalusugan. Letter E. Paunlarin ang kabuhayan at kalagayang pisikal o sosyal ng komunidad. Una, anong tungkulin ng pamahalaan ang pinapakita sa larawan? Mahusay, letrang C. Ikalawa, correct ka dyan, letter A, pangangalaga at pagpapanatili ng kalinisan ng komunidad. Ikatlo, napakahusay, letrang D. Ikaapat, magaling, letter E. Ikalimang larawan, tama ka, letter B. Dumako na tayo sa ating ikaapat na gawain. Piliin sa bawat kahon ang nararapat na tungkulin o serbisyong ibibigay ng pamahalaan. Isulat ito sa iyong kwaderno. Una, letter A, nagbibigay ng libreng anti-polio vaccine sa mga edad na 5 taong gulang pababa. Letter B, ipinagpapaliban ang pagpapatupad ng proyekto ng pamahalaan. Ikalawa, letter A, hindi ipinababatid sa publiko ang pondo ng barangay at ang paggastos nito. Letter B, ginagamit ang pondo sa lahat ng serbisyong ibinibigay ng pamahalaan. Alin dyan ang nararapat na tungkuling ibigay ng pamahalaan? Ikatlo, letter A, hinahayaang gumala ang mga kabataan kahit may pandemya o COVID-19. Letter B, nagbibigay ng curfew sa mga edad na 20 pababa para sa kaligtasan laban sa virus na COVID-19. Kaapat,
Alin ang nararapat na serbisyong ibigay ng pamahalaan? A. Mahigpit at maayos na seguridad ang binibigay ng pamahalaan. B. Hindi pinapansin ang paglaganap ng mga masasamang gawain sa komunidad. Kalima, A. Binigyang pansin ng pamahalaan ang mga nawalan ng trabaho dahil sa pandemya. B. Walang ipinatutupad na mga programa para sa mga mahirap na naapektuhan ng COVID-19. Kung tapos ka na sa pagsagot, gamitin mo ang susi sa pagwawasto para maitama ang iyong mga isinagot. Ikalima at panghuling gawain, gumuhit ng isang serbisyo ng pamahalaan na nakikita mo sa iyong barangay. Gawin ito sa iyong sagutang papel o sa bond paper. Ipasa ito sa guro sa araw ng pasahan ng sinagutang modules o worksheets. Maraming salamat sa panonood ngayon mga bata. Nawa ay may natutunan tayo sa ating aralin ngayon. Paalam!